isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsulog tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo ng kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday kay Lynn Mina from Nagoya, Japan. At syempre, i-greet natin ng advance happy birthday kay Severino Calob na nandyan sa Tacloban, Leyte. And also, syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na i-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po, si Ma'am Jean Mirafuentes. Meron siyang 73 na mga comments. Nandyan din si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 73 na mga comments. Nemi Hasigawa. Meron siyang 69 na mga comments. Nandyan din si Sampagita. Meron siyang 43 na mga comments. And Phil Macabato. Meron siyang 37. Lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, syempre i-congratulate natin ang nanalo sa ating pinakamaraming na i-comment sa baba sa ating comment section dito sa ating pa-contest na paayuda. Well, actually, dalawa ho ang nanalo mga kababayan. Kasi nga si Ma'am Jean Mirafuentes at saka si Ma'am Shane Sibal na meron silang dalawa na 73 na comments. So, ang gagawin natin mga kababayan, kasi dalawa yung nanalo, hatiin na lang natin. Hatiin natin ang ating premyo. Di ba ang ating premyo is 250 pesos? So gagawin natin na tig 150 pesos each silang dalawa, mga kababayan. Okay ba? So okay ba sa atin, Ma'am Jean at saka si Ma'am Shane Sibal? So hatiin natin. Instead na 250, gagawin natin na 300. So hatiin natin yung 300, take 150 each sa nanalo ng ating top 5 commenters. Okay ba? So congratulations kay Ma'am Jean Mirafuentes and also Ma'am Shane Sibal. So Ma'am Shane at saka Ma'am Jean, please i-message me sa ating Facebook account. So anyways mga kababayan ko, alam nyo sa ating last vlog, napag-usapan natin doon itong PGMN. Pero hindi natin napag-usapan kung sino yung founder. Diba? Hour ago mga kababayan, or after 1 hour, after na-upload Sir Ivan ang ating vlog, merong sumabog na balita na kung saan I am very sure na alam na nating lahat. Na kung saan yung founder ng PGMN na si Franco Mabanta, abay, inaresto. Nahuli, mga kababayan. Kasi nga, ng extortion doon kay dating speaker Martin Romualdez. Diba? Meron kasing kalokohan. Meron kasing gawain na kung saan pwede nating maihahambing sa mafia daw, mga kababayan. Parang Davao Mafia. Diba? Booking na booking. So yan ho ang gawain ng mga DDS. Tapos ngayon, kami yung mga pinagsasabihan na bayaran daw, mga kababayan. So tingnan nyo kung sino dito yung mga bayaran at sino dito yung merong gawaing hindi maganda, mga kababayan. Yan ay gawain ho ng mga kriminal. Diba ang DDS? Yan ho ang gawain ng mga kriminal. Pira-pirahan, mga kababayan. Alam nyo, dito sa ginawa ng taga PGMN, meron kasing mga nagsasabi mga kababayan na mga kababayan natin na madadamay daw dito yung ibang mga mainstream media. Kasi nga itong PGMN, alam natin sila ho ay network. Pero nagpaka-journalist daw mga kababayan. Diba? Sakto ba yun? Journalist. Diba? Or nagpapanggap na mga journalist. Pero
merong ginawang kabulastugan. Pero alam nyo, madadamay dito no, yung ibang mga media. Alam natin, yung mga media matitino. Pero siyempre, dito sa ginawa ng taga PGMN, madadamay kasi sila. Kasi nga iisipin dito mga kababayan ng mga netizen, iba kaganyan daw din yung mga gawain ng ibang mga mainstream media. Pero siyempre, hindi natin sila i-judge. Hindi tayo dapat mag-conclude. Kasi nga itong PGMN talagang sila ho ay nabuking. Talagang merong mga ebidensya. Sa ibang mga mainstream media kasi walang ebidensya. Pero dito sa PGMN, merong ebidensya. Documented ho yan. May mga video ho yan. Diba? Tas sabi pa ni Franco Mabanta, sila daw ay inosente. Na-sit up lang daw sila mga kababayan. Na-sit up lang daw sila, 'di ba? Nakakatawa talaga eh. So, before we before natin mag-react ng iba pang mga nangyayari tungkol dito sa taga PGMN, ipapakita muna natin dito sa mga DDS kung talaga bang itong si Franco Mabanta, siya ba ay inosente? Siya ba ay na-set up? Or itong lahat ay scripted lang? Titingnan natin at saka tatanungin natin itong si Franco Mabanta kung siya ba ay inosente after niya makita ang video na to. For more details, let's watch this. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Apo. Hello, sir. Malapit na kami, sir. Dito sa ano na kami. Siguro mga one. Sir, tatawagan ko na si sir? Si Jimmy? Si Jimmy, Paano bang ano naman yun, sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya paano ko papakilala? he's there lang, naka-face mask. Siya lang yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyan lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy. Papasok mo sa driveway. Paano, sir? Bigay mo lang. They're my trusted people. Sa kotse, sir? Or paano ba? Idadrop sa sakyan nila? Paano, sir, sir? So yung tao ko, bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Yung dalawang tao na naka-face mask. So you can just see here. Pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags. Bali, very simple. Ilan sila, sir? Dalawa, pero kaya na yung tatlo. Dalawa, okay po. Kasi to, sir, tatlong maleta. Kaya ng bati. It's okay, kaya na yun. Don't worry about it. Tapos anong suot, sir, na damit? Alam naman lang na tatlo yan. Okay, anong suot na damit, sir? Naka-jacket parehas. Jacket, sige, sir. Basta yung naka-face mask. Okay, sir, sige, sir. So tatawag ako, sir, kay Jimmy, no, pagdating. Tama, sir? Ano yun? Sorry. Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin. Si Jimmy, yes, correct. Okay, That's sir. right. Okay, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Okay, see you. Okay, bye-bye. Okay, sir. Sige. Ay, mabigat. Mabigat talaga. Kain ko yan. Okay, sir. Sige, thank you. Just mga ng konti. Ay, magbela ka. Magbela ka.
Inside. Everyone inside. Face the wall. Face the wall. Face the wall. Everyone face the wall. Hands on the wall. Hands on the wall. Meron ako. Nakon. So, this is an traffic operation. Right? As you can see, hindi ka namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the traction to be consummated. Okay? Respect us also. Positive yung maleta nandito. Hindi namin ginawa. This room naman. Lyrics, ano naman to? Trako, this. Available for this operation. Okay. Posos. Okay. Isang rank. Sino yung isang nagtamanggap ito? Si Jimmy. Dalawa. Dalawa. Bro. That's it. Oh, di ba? Malita-malita talaga yung pera, mga kababayan. Pero syempre, i-clear natin yan. Yung nakita natin na pera nandun sa maleta, hindi yun lahat pera, mga kababayan. Yun ho ay decoy. Yun ho ay isang bodol money. Di ba? Yan ho ang yan po ang ginagawa ng taga-NBI kapag meron silang operation. Level katulad sa ganyan, kapag kailangan nila ng pera, di ba? So, hindi lahat ho pera doon. Meron lang, yung sa unahan lang, mga kababayan. Pero yung sa gitna na, at saka sa dulo, hindi na yan pera. At yan ho ay ginamit na paninira ng mga DDS. Di ba kung talaga kasi nga di ba ang nagreklamo dito ay si dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi nitong gonggong na abogado na paano daw nakapaglabas ng ganun kadami na pera si Speaker Martin Romualdez. Di ba sabi ni Guanzon, sabi niya, akala ko naka-freeze ang mga pera at ari-arian ni Martin Luther King. Paano nakapaglabas ng 75 million na nakamali-maleta? Literal na mali-maletang pera talaga. Ha? Ano yun? Coins only. Di ba nakakatawa talaga Kahit sino ho dito makakita sa statement o sinabi ni Attorney Guanzon, talagang tayo ho ay mapapatanong kung paano siya naging abogado. Di ba abogado siya, tas hindi niya alam itong operation o ginagawa ng taga-NBI, mga kababayan? Hindi siya informed tungkol sa ganyan. Pero ang mga netizen natin, alam na alam ho nila yan na hindi gagamit ng totoong pera kung maramihan ang taga-NBI kapag meron silang operations na ganyan. Siguro ang totoong pera lang dyan according ho sa taga-NBI or according rin dito sa mga nag-comment, baka ang totoong pera lang dyan mga nasa 50,000 pesos lang. Kasi yan ho ay ginagamit yung parang front lang sa bundle ng pera. Pero yung nasa gitna, decoy lang yon. Mga budol money lang yan. According nga, di ba, ni Atty. Melvin Matibag na yan ho ay kanilang ipinagawa doon sa rekto. Pero itong si Atty. Guanzon, di ba kung talaga para lang meron siyang mamema, para lang meron siyang ma-comment sa kanyang Facebook account at saka i-feed nila ito doon sa kanilang mga nauto na mga follower, DDS vlogger at saka itong mga DDS trolls para magamit nila na paninira sa ating gobyerno at kay SMR. Ginagamit nila itong statement ni Attorney Rowena Guanzon, which is nakakahiya. Parang hindi siya abogado, mga kababayan. Magkakaganyan kasi, alam nyo kapag ikaw ho ay magiging vlogger ng mga DDS or ikaw ho ay magiging angkor ng isang DDS page, nakakapurol ho yan ng pag-uutak, mga kababayan. Totoo lang, napasa ba natin ang mga abogado nila? Siyempre ang mga abogado, mga mauutak ho yan. Paano sila naging abogado kung hindi sila mautak? 'Di ba?
Kaya lang, nagiging ok-ok ang kanilang pag-uutak. Ina-adapt kasi nila yung isang script na gawa ng mga DDS. Or ang kanilang utak at saka ang kanilang mga dugo at mga nerves, inadapt nila yung style ni Digong at ng DDS environment. Kaya sila nagkaganyan, kaya sila naging bobo, kaya naging mapurol na ang kanilang pag-uutak. Parang tumanda na sila na nagkakaproblema ang kanilang pag-uutak, mga kababayan, di ba? Meron na problema sa sa kanilang mga lohika na wala na kanilang logic eh. Katulad dito kay Attorney Rowena Guanzon. Buti na lang siya ho ay sinupalpal ni Attorney Melvin Matibag. So ngayon, dito tayo sa mga palusot at naratibo ng mga DDS. Ano yan si Ivan? Na daw, itong si Franco Mabanta, siya ay makamarcos daw, mga kababayan. Siya daw ay makamarcos, di ba? Yan ho ang sabi ng mga DDS. Well, actually, meron talagang mga event na nandun itong si Franco Mabanta. Yes, meron ho. Mga hindi ganun kadami. Meron ho, for example, yung birthday yata yon ni, I'm not sure kung kaninong birthday yon, pero nandun itong si Franco Mabanta. At meron ding mga event, mga kababayan, na nakikita natin na kasama din ito si Franco Mabanta. Baka sa Ivan. Kasi si Franco Mabanta, last 2018, siya ho yung social media strategist ni President BBM. Tama ho ang sinabi ni Yussi Claire Castro na hindi nila kaibigan itong si Franco Mabanta. Kasi siya ho ay isang politician din. Siya ho ay social media strategist. 'Di ba? Yan ho ang kanyang negosyo. Yan ho ang kanyang gawain. Kapag ikaw ay isang politiko at plano mo na tatakbo sa mga higher positions, pwede nilang kukunin itong si Franco Mabanta. Kasi nga kanyang negosyo is a social media strategist. Paiingayin ang pangalan mo sa social media. Kaya yon ang nangyari. Kaya nga 'di ba nakikita natin si President BBM, si PBBM, meron siyang vlogs, 'di ba? May mga vlogs siya at meron siyang mga articles or vlogs na BLOG. Kasi nga yon din ay isang gawa ni Franco Mabanta kasi siya yung social media strategist ni President BBM. 2018. Pero bigla itong nawala, mga kababayan. Before pa tumakbo, si President BBM bilang presidente, nawala na yan si Franco Mabanta sa hindi natin alam na dahilan. Malamang sa malamang, nakaamoy na ng hindi maganda ang pamilya Marcos tungkol dito kay Franco Mabanta. Baka sa Ivan, kasi nga 'di ba merong kumakalat ngayon na balita-balita at meron ding sinabi si Attorney Melvin Matibag na meron ho mga iilan na mga government officials na lumapit ngayon sa NBI. Nagreklamo, mga kababayan. Bakit sa Ivan? Kasi according sa kanila, kung ano ang ginawa daw nila doon or kung ano ang ginawa daw ng taga BGMN doon kay Martin Romualdez, yan din daw ang kanilang ginawa doon sa ilang mga politiko. Abangan yan kasi sila ay lalantad, mga DDS. O, di ba ibig sabihin yan ang gawain ni Franco Mabanta? Baka noon pa yan, mga kababayan. So siguro, nung naamoy na at nalaman ni President BBM na meron palang gawain na ganyan, itong si Mabanta, umalis na. Tinanggal daw yan, mga kababayan. Tinanggal sa grupo. Pero DDS, di ba? Palagi din natin siyang nakikita kasama itong si Digong. Kasama itong si Sara. At meron ding event na kasama niya sila si Loren Bandoy, si Sasot, 'di ba? Yung grupo ng mga DDS, kagrupo nila itong si Franco Mabanta. Kaya kilalang kilala ho ng mga politiko itong si Franco Mabanta kasi yan ang kanyang gawain o negosyo, social media strategist. 'Di ba? Gets na ba natin, DDS? Totoo sinasabi ni Yussi Claire Castro na hindi kaibigan ng pamilya Marcos itong si Franco Mabanta, kundi negosyo lang yon. Negosyo yon ni Franco Mabanta. So ngayon, napansin ba natin, mga kababayan, nung time na nahuli itong si Franco Mabanta, nawala din bigla ito si CJ Hero. Kilala na ho natin kung sino si CJ Hero. Yung babae, mga kababayan, na yung gumawa daw ng video.
Kasi nga according ho sa investigation na kung bakit na plano nilang i-extortion itong si Romualdez kasi pinakitaan daw ng video ng taga PGMN na teaser itong si Romualdez. Teaser video daw mga kababayan. At kapag hindi siya magbabayad, i-post daw nila yung buong video na kung saan tukol daw sa flood control anomaly na sangkot daw di umano itong si Martin Romualdez. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin yan ipinost ni Franco Mabanta? Or bakit hindi yan ipinost ni CJ Romero or CJ Hero? 'Di ba? Nasaan na si CJ Hero mga kababayan? Nagtago-tago na. Pinaghanap na siya ng NBI kasi meron din siyang warrant mga kababayan at siya din ay kakasuhan katulad dito sa ikinaso ng taga NBI dito kay Franco Mabanta. Ito si CJ Hero. We're not Nepo babies and we're not sugar babies. Mukalag. We don't have suitcases filled with cash. We're not funded by China. We're not funded by oligarchs. And we are not front for dynasties. So who funds us? Yeah! Diba? Sabi niya, we are not funded by China. We are not funded by oligarchs. Ano sila Sir Ivan? PGMN is built for extortionist pala. Nang extortion pala, mga kababayan. Hindi daw sila funded ng China, hindi daw sila funded ng oligarchs, pero extortionist. Parang Davao Mafia. Nakakatawa talaga eh. So nasaan na ngayon si CJ Hero Sir Ivan? Nagtago na. Nagtatago na. At saka ang kanyang account, Facebook account, dini-activate niya, mga kababayan. Diba? Nagtatago na. At according ko sa mga kumakalat na balita ngayon, baka daw wala na sa Pilipinas itong si CJ Hero. So may bat na, diba? Ang mga vlogger dyan sa PGMN, mga DDS fake news peddler. So nangyari ngayon, yan ho ang kanilang kalakaran. So buong team ng PGMA, iimbestigahan yan, mga kababayan. O di ba nakarma na ngayon ang mga DDS o baka madidelay na dito ang mga sahod ng mga DDS vlogger. Baka madelay na ang kanilang sahod at na mga DDS trolls. O di ba DDS? Sila ang bayaran, di ba? Sino ngayon ang funded ng mga kabilang kampo? PGMN, yan ang main nila. Ang PGMN ngayon mga kababayan, parang Isiminay 2.0 na. Diba? So, ipakita ko rin sa inyo mga kababayan itong interview kay Attorney Melvin Matibag. For more details, let's watch this. Sige po, pag-usapan natin, paano niyo po ba na natumbok na itong si Franco Mabanta sa isang entrapment operation? Well, nakatanggap po ng reklamo yung aming OCTD na yung isa po sa aming service unit sa NBI na meron nga pong humingi ng malaking halaga kapalit ng hindi paglalabas ng publication or isa pong video laban po sa dating speaker Martin Romualdez. Ang nagreklamo po rito yung isa sa mga tao ni speaker, siyang parang naging complainant, naging basehan. At nung minonitor po namin, tiningnan po namin kung talagang totoo yung paghihingi ng pera kapalit ng hindi paglabas ng publication na to. May mga series ng tawagan. Noon na po nakumbinsi ang National Bureau of Investigation, yung ating mga ahente, na meron talaga positibo na talagang nangihingi kapalit po na hindi niya gagawin yung paglalabas ng publication na ito. At ginawa po natin, nag-set up tayo ng entrapment operation na hapon po, yun ikinasa. Una pong pag-uusap, 5 o'clock, lumipat hanggang inabot po ng gabi. At doon na po nag-positive nung tinanggap na po yung mga marked money na dala-dala po ng ating mga ahente. Doon na po nahuli si Franco Mabanta, kasama po may 4 po personalidad na kasama po. Okay, so mismong si Franco Mabanta, tinanggap niya yung pera? Tama po ba? Opo, 5 po sila na mismong nahuli doon sa kwarto kung saan po dinala yung pera. Okay. Paano po yung sequence paano yung naging yung transfer of money from Cash po Sige. to, nangyari, may dala pong maleta. Nakamaleta po yung mga pera po na gagamitin at sa totoo po nang nangyari, medyo naging mahirap po Buti na lang at I have to commend yung pong mga nag-execute nito.
Ang una po dapat na drop off point isang hotel sa Makati. Tapos sabi hindi dito lilipat. Nung sinusundan po siya, pumunta pa siya nung kabilang hotel, umakyat, lumabas doon sa kabilang ibang pintuan. Tapos sabi magintay kayo 20 minutes, may magte-text, bibigyan kayo instruction hanggang sa nakarating po ng Pasig. At doon na po na-deliver talaga yung pera at doon na po nag-positive. Ngayon, para na rin po sa kaliwanagan ng lahat, kasi may mga nakikita po tayong nagtatanong, nagkukomento. Kanina po may isang programa na may isang professor na guest na kailangan ipaliwanag saan galing yung pera, asan yung pera ngayon. Alam nyo po, sa law enforcement po, yung 75 million, hindi po kami nagdadala ng ganoon. Yun po ay ayaw lang naming i-vulgar na sikreto na ganyan. Kasi po, yung pera na gamit-gamit po dyan, mga mark money po yan. May sistema po tayo dyan. At hindi po galing kay speaker yung pera na yan. Wala pong ganoon. Ang nagpo-provide po dyan mismo ang National Bureau of Investigation kasi yun po yung tinatawag namin na mark money po. Clarify Ito ko po lang, yung hindi talagang talaga bang 75 million in cash yun? Ang demand po, 350 million ang una. Hindi, I mean yung pera Tapos kung ginamit yung mark Opo, money. ito Talaga nga po. bang 75? Sa nagtawaran po, naging 300, tapos for installment, kaya 75 million yung representation. Pero yung dalang pera po doon talaga na magagamit na pwedeng commercially exchange, hindi po ganun, hindi po 75 billion. Medyo nagulat ako na meron pa nagduda ron kasi kung mark money, miski naman sa pelikula ng unang panahon, hindi naman talaga yung full worth ng dinidemand ng diba usually ibabaw lang yon, tama ba? Sir Christian, alam mo na, baka ginagawa na naman ng istorya, alam niyo naman po eh. Ayun nga po yung nakakalungkot dito at ako po, syempre, sabi ko nga, I always commend the men and women of NBI, napaka-professional po. Sana naman po yung ating mga kababayan, instead na hindi na po namin hinihingi na i-credit sila, purihin, wag na lang pong i-discredit o i-dishonor yung maayos na trabaho po ng mga taga-bureau. It's very unfair to the men and women of the bureau na nagtatrabaho ng maayos, gagawan pa po ng istorya for their own political gains. Ano po? Okay. So, kasi may nagsisirculate na affidavit ng complainant representing former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang date nung kanyang reklamo was May 5. So, kahapon. Okay? Yung, kailan sila nagreklamo specifically? ang reklamo po talaga, 2 weeks na po yan na ikinakasa. Okay. Yung pong sigurong nagsisirculate, although I don't want to give na yun at ginamit yan kasi po, I don't want to violate the data privacy doon nagreklamo. Hindi po dapat lumalabas na ganyan yan kasi on process po bali sa piskalya. But just the same, kung yan po yun, pwede po yan sa law enforcement po, sa prosecution, yung pong written document na affidavit na isasubmit for inquest, dated, pwede po na dated yan. Kahit ngayon po i-date or kapag pero yung investigation sheet po niyan, naka-reflect naman po diyan kung kailan talaga nagsimula po yung reklamo. So that was 2 weeks ago lumapit sa inyo itong representative ni Martin Romualdez. Opo. Okay. Ano yung mga pinakitang katibayan na nag-extort nga ng pera? May mga text message po tapos clip ng video na yun na yung sinasabi na ito yung gagamitin. Tapos nagkaroon pa po ng conversation na naka-speakerphone sila, naririnig po ng mga nung mga nag-iimbestiga po. Ito yung nag-circulate na nire-record yung naka-speakerphone na tawag, tas ang pangalan Franco Mabanta. Opo, tsaka boses po niya yung lumalabas na doon sa kwan. Pero di ko nga rin po alam ba't may nagli-leak na ganyang mga conversation dahil sa parte po ng NBI, hindi po namin inilalabas yan. Okay. So, very, very positive kayo na mismong si Franco Mabanta yung nanghihingi ng ganito kalaking halaga in exchange for not publishing or posting that supposed damaging report against Romualdez? Well, nung nag-uusap po, nag-imbestiga, wala pang name na Franco Mabanta, po. Nung sinusurveillance na tinignan yung picture, nakita yung social media, na-identify na po siya. Tapos nung kukuhaan na po ng pera, hindi pa nga siya kaagad-agad, lumutang lang po siya, pero nung sumunod yung, di ba series nga po, hindi pa siya lumutang. Nung pumasok na po yung pera, dinala na sa loob ng kwarto kung saan po i-drop off, nandun na po siya pagpasok po ng ating mga reading, ng mga team po natin ng ahente po. Okay. Yung representative ni Martin Romualdez, ano raw yun, paano raw siya naging connected doon sa mga taga PGMI
Bakit siya yung Sa, kinontak? sa kanya po inirepair eh. Ang nangyari po nito, siya yung naging point person, siya yung kausap. Parang siya yung nakipag-usap. And ang alam po natin dito, kilala din talaga siya ni Franco na alam na tao po ni Speaker Romualdez. So, to be clear, si Franco yung lumapit dun sa tao ni Speaker. Well, yun po yung lumalabas sa investigation kasi nga sabi, last year nangyari na po yan. May gano'n na, tapos biduhay ulit. So, ibig sabihin, kung may lalabas man na video na yun, dapat lumabas na nun. Kasi sabihin, gawa na po yan nung isang taon pa or months ago. So, parang ang naging develop ng jury rito, mukhang ginawa talaga to to extort para po pagkakitaan po. What do you mean ginawa? Yung videos, yung series? Yung video po na sinasabi na series siya. Sa totoo po, yung buong series, hindi pa nga lumalabas. Ngayon po, we are holding on to their gadgets. Baka doon namin po makikita to. Mm-hmm. Okay. Pero yun, yung gusto ko lang paki-explain po yung binabanggit nyo. Sabi nyo medyo it took a while bago nyo natunton itong si Franco Mabanta for that particular and trumpet operation. No? Paano po ba yung naging galaw doon? Sino yung unang kausap nung anong official ninyo? Tapos paano natumbok exactly? Tsaka paano tinanggap ni Franco Mabanta? Ang yung sa reklamo po, nagreklamo nga po mismo sa kampo ni Speaker, yung pong nag-execute po ng affidavit of complaint. Na of course with the imprimatur of former Speaker. Tapos nung nasundan na po yan, yung mga text na pinakita sa aming mga ahente, pati po yung sinasample na video. Tapos may series of call na nga po na ang kausap na-identify later on na si Franco Mabanta. Nag-set nga po ng date kung saan yung delivery. Actually, ang sa recollection ko, parang may una pang date tapos na-move. May isang lugar na-move. Hanggang sa nagkasundo yung pagkikita na lugar, dala-dala na po yung mark money ay doon sa isang hotel po sa Makati. Ngayon sabi, hindi tayo pwede rito, maraming CCTV. So, lumipat. Basta, Tawagan yan, ha? Sorry, tawagan po yan, ha? Tawagan yan, ha? Ano na po, nagkita na po. Nagkita na, lumutang na. So, sabi, hindi niya kinuha, pero magme-message, magte-text kung saan magkikita. So, yun na nga po, lumipat, may sinusundan na po siya ng mga ahente natin. Hindi niya alam na nasusundan na po siya. Lumipat ng hotel, umakyat, lumabas, tapos later on, nag-text sa Pasig na, pinapuntang Pasig at magbibigay ng instruction later on after 20 minutes daw. So nagantay, actually medyo lumagpas sa 20 minutes, pumunta na po doon sa lugar na pagkikitaan. At doon na din na po yung pera. Nung binigay yung pera, tapos sinundan ng mga kung saan dadalhin yung pera sa isang kwarto doon sa pinagkakitaan ng establishment. At pinasok na po ng mga ahente, nandoon na po si Franco at yung apat na kasama niya. Sino unang tumanggap? Yung mga kasama ni Franco Mabanta? Yung mga kasama po niya, tapos nung bubuksan na po doon sa kwarto, nandun na si Franco. So technically, kasama rin siya sa tumanggap ng pera na yun dahil yung consummation, pag delivered, dadalhin doon sa loob ng kwarto yung pera po. Okay. Nasaan na po ngayon ito si Franco Mabanta at saka yung apat na kasama niya? Well, na-inquest na po. Na-inquest. Late po nangyari yung inquest na online inquest. So ngayon po, we are under the custody ng NBI dito po sa aming opisina sa Pasay pa po. Kasi we are expecting that tomorrow will be makapag-bail na rin po itong mga to. Pag-issue na rin siguro ng court ng bail. So yung logistical po namin, instead na ita-travel pa namin dahil inabot po ng gabi, minabuti po namin na for the security po, both the group and our agents, doon na po muna sila binabantayan. Mga magkano po kaya ang bail yan? Usually, pag extortion of that magnitude? Ano po yan depende sa re-recommend ng piskal sa discretion. Pero actually yung case talaga nito is ang ipinasok namin robbery with intimidation po in relation to Republic Act 175, yung cyber. So magka-qualify po yan, tataas yung penalty, baka magiging parang prison mayoral to prison correctional, parang ganun po. So baka medyo mataas-taas po siguro yung bail na ibibigay po dyan na i-recommend. Okay. Bukod po rito sa 5, no, sa pangunguna ni Franco Mabanta, meron pa po ba kayong balak kasuhan? Meron pa po kasi continuing investigation kasi na-identify po natin to na parang may conspiracy, parang may may unity of purpose. Sabi ko nga, pag inimbestigahan natin talaga, yung video was
prepared, was made last year. So, kung ang intention ay ilabas talaga at gagamitin na materyales para po sa isang expose, dapat na ilabas na. So, parang ang nakitingnan po talaga namin dito, calculated po yung moves lahat na talagang gagamitin para manghingi po ng pera. Okay, dun po kasi sa nagsisirculate na complaint affidavit ng tao ni Martin Romualdez, pinangalanan yung isang anchor daw ng network na yan, si CJ Opo. Hero. Opo, Itong CJ nakita ko. Hero na ito, pati po ba ito kakasuhan? Well, yan po yung anggulong pinag-aaralan, kaya kami naman po, we reserve a right to file additional charges to additional individuals pagka nabuo po namin. Kasi again, we are guided by Memorandum Circular number 20 ng DOJ na once we file cases, kailangan po naka-align kami ron sa, sa quantum of evidence na requirement na yung reasonable certainty of conviction. So pinag-aaralan po, kinukumpleto po namin. Ito yung nagsimula ng panahon ni ni Secretary Boying Rimulya. Tama po. Reasonable Tama. certainty of conviction. Opo, Okay, so meron pa kayo ibang kakasuhan dito? Well, Okay. nilagay Papa- po namin doon, may mga John Does and Jane Does po kung sakasakali po. Paano po kung i-post nitong kasi nabasa niyo na siguro yung pahayag ng Peanut Gallery, no? Sabi nila, we are innocent, this was a setup. Okay. So paano kung ilabas nila yung yung video na sinasabi nilang expose kay Martin Romualdez? Well, depende po yan kasi sigurado if speaker will be an offended party, di panibagong kaso po ulit yan na pwedeng explore. Pero sa ngayon po kami, tinitingnan namin yung possibility na baka dapat based on the involvement of the individuals who are officers ng Peanut Gallery Media Network, we are looking at the possibility na dapat nakaban muna sila. Hindi muna dapat siguro naglalabas. Alam niyo po, di ba may rule po doon sa conventional mass media, yung mga ganyan, napapatawan ng penalty para masuspend muna So, alam mo, Sir Christian, lesson sa atin to nakaba it's about time that we look into legislation na yung mga gantong platform na nagsasabi na media sila pero ginagamit to extort, to give money, to gain money, dapat po yata mayroong batas na gumagabay po rito. Buti po sana kung yung bang mga lahat ng media, kasi may ethics din dapat po May mga ethical and ethical po na practices na dapat ma-address po siguro. And we will not stop doon sa arrest po nitong Peanut Gallery Media Network ng mga personalities, but we will make recommendations po to our legislative body na magkaroon po siguro ng legislations to guide yung mga ganito pang pangyayari po. Meron din po ba kayong ibang nadidinig nadinig na baka, assuming na, of course, allegation pa rin naman lahat ito, no? Na ginawa na rin ito, supposedly, ng mga taga-PGMN in the case of other politicians? May Yun mga po ganito yung ba kayo nasagap? Yun po yung pinag-aaralan namin kasi sa totoo po, tatapatin ko kayo at para for the information na rin ng public, may mga ilang personalities po na tumatawag sa akin na may hindi po diretso sinasabi na nangyari sa kanila pero para nagpapasalamat at nahuli, nagawang ganito. Ang tinitingnan po namin ngayon yung platform na PGMN na to, may advertisement ba to, saan to kumikita, how can you maintain such number of anchors at yung ganun po ba? So pag-aralan po natin yun. Ang panawagan ko na po, kung meron pong mga nabiktima pa na ganito, you have to come out and seek the assistance po ng National Bureau of Investigation para hindi na po ito maulit. Okay. Pasagot ko na rin po sa inyo yung sinabi ng ng PGMN. Although I think it took a while before they actually posted a response, no? And parang wala yata silang coverage at least hanggang for the greater part of today, no? Dito sa nangyari sa kanila. Anyway, sabi nila, this was a setup. Sila Roy na setup. How do you respond to that? Well, again, mahirap na sabihin yung ganyan kasi it's very unfair to the men and women ng NBI na sabihin mo set up. Malinaw po yung ebidensya Napakalinaw ng ebidensya. Sinundan po namin yung ebidensya. Hindi po tayo nakikinig sa opinion or sabi-sabi, kundi ang susundan po natin yung ebidensya. At sinigurado po namin na yung sumbong sa amin ay valid na actionan at may criminal offense po. Yun Ito bang po yung ating ginawa dito.
Ito po bang si former Speaker Romualdez, nakausap nyo na directly about this? Wala po. Ako po personal, wala po pakikipag-usap. Okay. O sige. Kahit nga po yung representative ay hindi ko naman po nakakausap. Hindi nakakausap ito. Okay. O sige. So, ang usapan dito supposedly was 4 tranches ba? Yung pagbibigay Opo. ng 75 million? Una nga po, 350, nagkatawaran, naka-schedule yung naging tatlo? 300. Yun po yung hindi napag-usapan. Ang una muna, kukunin muna yung first tranche tapos may mga susunod na po na direction, na direktiba kung paano. Basta nagbigay po ng deadline Pero na dapat by May 5 makapag-deliver na, kung hindi ilalabas na nila nung araw na yun po. Ano rin yung usapan? Kunwari, makumpleto. Makumpleto na yung deliveries. Let's say, nabuo na yung Wala na. 300 million. Sabi niya, ang commitment, kasi doon sa text, ang commitment ay hindi niya ilalabas. I-honor niya yung usapan. Ganon. Hindi man lang, kunwari sinabi, buburahin namin yung file. Basta sabi niya, Walang you have my word. I-honor doon sa nakita ko pong text na i-honor yung usapan. Yun po yung sinasabi. Yung palang text messages na trace yun na lahat yun, no? May mga digital forensics na talagang galing din sa tao. Kasama na yun. po sa ginagawa namin ngayon. Kaya nga po sabi ko, Sir Christian, baka may mga additional personalities pa na pwedeng kasuhan. At malalaman din po namin kung sino yung mga personalities, politiko, congressman yan, mayor, governor, senator na nakausap po niya. Base doon sa forensic na gagawin po namin. Lastly, Director, yung nagsisirculate na video recording nung kausap ng agent ba ninyo, itong mismo si Franco Mabanta, talaga bang si Hindi Franco ko- Mabanta yung may-ari ng boses? Actually, hindi ko po nakita yung nagsisirculate pero I was able to hear one conversation at yung boses niya, boses po niya ni Franco Mabanta. Siya talaga yun at nagde-demand. Siya yung nakikipag-negotiate. Opo, at saka may text naman din po. Okay. Sige, if finally, no, if you were to describe all the pieces of evidence that you have so far against Franco Mabanta, how would you describe them? Well, yung mga ebidensya po, again, I will say, base sa Memorandum Circular 20 ng DOJ, pasok po. Pasok na pasok Okay. po. Okay, so before nag-vlog si Sir Ivan, nakita ko na inilipat na itong si Franco Mabanta doon sa Muntinlupa. Yes, kanina lang ho before nag-vlog si Sir Ivan. So ito ang ating video. We're innocent. Definitely gonna do this. Well, once we're in the proper forum, we're going to discuss it. You'll see that we're not joking. I promise. You still believe, sir, that this is a setup? 100,000%. Why? Once you know the whole story, you'll agree also. When will we know, sir? Well, definitely not in the corridor. Okay, but the video, sir, when do you intend to release it? It depends. But it's ready. It depends, but it's looking like yes. How confident are you that What's the question? that you will be able to see this through? Well, see it through 100,000%. Why, sir? Why? Sorry, my lawyer's now tapping me on the elbow. Okay. Thank you, sir. Good to see you, man. Take care. Apa. Okay, so dyan na lang yan. Siya nga pala, sa hindi pa nakakakilala dito kay Franco Mabanta, siya ho ay aktor. Actor at the same time siya ay model. Ngayon, pumasok ngayon sa larangan ng ganyan, kalokohan. 'Di ba? Actually, matino siya noon sa panahon na siya pa ay isang social media strategist ni President BBM. Daw, matino yan noon. 'Di ba? Sabi ko yan sa aking Facebook account na ang PGMN, matino yan noon. Maayos ho yan na network. Kaya lang, nung time na pinasukan na sila ng mga DDS fake news peddlers at ng mga DDS funders, yan na ngayon ang nangyayari sa PGMN. O, diba? Nakarma na. At yan ho ay literal na DDS, itong si Franco Mabanta. Diba, DDS? So anyways, before tayo mapapatuloy, siyempre i-acknowledge natin ang ating mga suki, mga early birds, yung mga unang nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila, si Ma'am Eileen Drinon,
Nandyan din si Sam the Expert from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Belma Baltasar from Riyadh, Saudi Arabia. Hi to Martina Cabillo from Cyprus. Hi to M.E. Persichalana Edith Breyer. Nandyan din si Leonara Kismorio, Los Makiber, Consuelo Corpus, Abraham Abihon. Nandyan din si Marla Mejia, Jerteliano, Lorna Salizon, Zeral, Leonardo Manansala. Nandyan din si Frida Baliao, Shirley Esteras, Erlinda Fernando, and hi to Evelyn Garcia. Mga kababayan ko, before natin pag-uusapan sila si Miao Miao, Kiko Barsaga at marami pang iba, ilalo na si Sara Duterte. Mamaya pag-uusapan natin yan. Siyempre makikibalita muna tayo dito sa lakad ni President BBM. Before pa siya pumunta doon sa Cebu City para umattend sa ika-48 ASEAN Summit, mga kababayan. Kasi doon yan ang venue sa Cebu City. So para aware tayo at mga DDS kung ano ang tinatrabaho ng ating President BBM, for more details, let's watch this. Patuloy ang pag-abot ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nangangailangang Pilipino. Sa katunayan, kahapon ay 4 na lungsod sa Metro Manila ang binisita ng Pangulo para hatiran ng iba't ibang tulong. Said na ang budget at hindi na alam ng labanderang Sinora kung saan hugot ng pambili ng pagkain ngayong linggo. Kaya todo pasalamat siya nang mamahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tig 10 kilong bigas sa Las Piñas City. Pero may bigas ang binigay ang Pangulo, kaya hindi na namin ibibili. Pambili na lang ng ulam. Malaking pong tulong kasi 3 araw o 4 na araw namin kakainin yung 10 kilong bigas. Sa ilalim ng Bawat Bayan makikinabang program ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., nasa 2,500 pamilya sa Las Piñas City ang nabenepisyuhan ng tig 10 kilong bigas. Itong tigsa 10 kilo na sako ng bigas ay binibigay po namin sa mga alam naming nangangailangan. Hindi po minsanan ito. Itong pagbigay namin ng 10 kilo ng sako ng bigas, gagawin po namin 6 na beses bawat taon. Nakatanggap din ng 4 na milyong pisong halaga ng tulong pinansyal ang 20 barangay sa lungsod. Bawat barangay nabigyan ng tig 200,000 piso. Bibili po kami ng monoblock chairs and mga tent po. Malimit po pag meron pong mga okasyon, may patay. Yun po ang unang hinahanap ng mga tao. Sa Muntinlupa City, nag-abot din ang presidente ng tig 200,000 pisong tulong sa bawat barangay. Kalahati ng pondo nakalaan para sa scholarship ng mga college student. Kaya ang matrikula ni Shermaine sa darating na pasukan, hindi na niya po problemahin. Sobrang laking tulong po kasi as of now po, ang dami din po naming bayarin sa school. And sobrang laking tulong po since makakatulong din po ako kila mama na mabawasan po yung expenses po namin. Sisipagan ko pa lalo. Ganun po sa studies ko, pagbubutihan ko pa po. Ang edukasyon ay ay napakahalaga na yaman na makukuha ninyo kapag maganda ang pinag-aralan ninyo. At itong yaman na ito, hindi ito malalagas, hindi ito makukuha, hindi ito kayang agawin o nakawin ng kahit sino. At habang buhay, nasa sa inyo na yan. At habang buhay, tutulong sa inyo yan. Naghati din si Pangulong Marcos ng bigas at ayuda sa mga barangay sa Pasay at Parañaque City. Suma total, nasa 50 milyong pisong tulong ang ipinagkaloob sa 200 barangay sa 4 na lungsod sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, magagamit ito sa mga programa na magpapaunlad sa bawat barangay sa bansa. Dapat pabayaan natin ating mga local government official na magpakita naman ng kanilang mga inisyatibo na sa palagay nila ay makakatulong doon sa kanilang lugar. Basta't maganda ang ugnayan ng local government at saka national government, mas mabilis ang pagbaba ng serbisyo ng tulong sa taong bayan para maramdaman kaagad. Pagsisiguro ni Pangulong Marcos sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang program, lahat ng barangay tutulungan ng gobyerno. At sa kahit na hindi kami magkapartido, kahit na hindi kami magkasama sa politika,
na isasantabi po namin yan para tulungan ang taong bayan. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi sa isang courtesy call sa Malacanang. Tampok sa kanilang pulong ang patuloy na pagpapalakas ng strategic partnership at defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Kasabay ito ng paglahok ng bansang Japan sa balikatan na ayon sa Pangulo ay magandang senyales ng solidarity. Samantala, pinangunahan din ng Pangulo ang ikasyam na pagpupulong ng Economy and Development Council kung saan tinalakay ang mga hakbang para matugunan ang mga kasalukuyang hamon sa ekonomiya ng bansa. Hindi lang basta pagpupulong, kundi aksyon na ramdam ng mga mamamayan ng ASEAN. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng pagsisimula ng 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu. At ayon sa Pangulo, mahalagang susi dito ang nagkakaisang aksyon ng rehiyon. Nasa Cebu na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pangunahan ang serye ng mga pagpupulong sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Batay sa tema ngayong taon na Navigating Our Future Together, kasabay ng pagiging tagapangulo ng ASEAN ngayong taon, tiniyak ng punong ehekutibo na mararamdaman ng ASEAN citizens ang mga mailalatag na hakbang ng ASEAN countries na dadalo sa mga pulong sa summit. I will also ensure that ASEAN nationals across the world feel the impact of what we do here in the region. Their safety is equally important, recognizing the contribution of overseas ASEAN nationals in our societies and our economies. Isusulong din anya ng presidente at iba pang ASEAN leaders ang kaligtasan ng ASEAN nationals sa buong mundo. Higit lalo ang food security, maging ang energy security sa harap ng hamon sa supply nito, bunsod ng gyera sa Middle East. The Philippines, together with other ASEAN member states, will engage in productive dialogue and exchange views on regional and global issues. Mindful of the problems confronting ASEAN peoples today, we will spotlight three main priorities: energy security, food security, and the safety of ASEAN nationals across the world. Tiyak na mapag-uusapan anya ng mga lider kung ano ang mga kailangang hakbang para maibsan ang epekto ng gulo sa gitnang silangan. At this summit, I will lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. Binigyang diin pa niya na patuloy na isusulong ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ang kapayapaan, paggalang sa isa't isa at pagtutulungan para sa kapakinabangan ng lahat ng bansang kasapi. We will continue to stress that as one region, our efforts will truly be effective on the basis of a unified approach and collective vision. Through these actions, we will embrace an ASEAN where its peoples enjoy a secure, peaceful, and stable future. Ipinunto pa ng Pangulo na hindi lamang ito pahayag kundi isang matibay na pangako ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan, pag-unlad at makamamamayang kinabukasan para sa rehiyon. Ngayong araw, pangungunahan ng Pangulo ang ilang pribadong meeting sa ASEAN Summit. Magkakaroon din ito ng bilateral meeting kasama si Vietnamese Prime Minister Lee Min-hung. Makikiisa siya sa pagdating ng mga lider ng BIMP-IAGA at sa isasagawang Special BIMP-IAGA Summit. Pangungunahan din niya at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang isang hapunan para sa mga lider ng ASEAN mamayang gabi. Nagsimula na ang mga ministerial meetings para sa 48th ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Kabilang sa mga unang tinalakay ng mga senior officials ng mga ASEAN state members ang pinag-isang aksyon sa mga hamon na kinaharap ngayon ng rehiyon. Yes, Jules, nagsimula na nga ngayong araw ang mga high-level meetings na nilahukan ng mga ministers at senior officials ng mga ASEAN state member countries dito sa Cebu na pinangunahan ng ilan sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maagang nagsimula kaninang umaga ang 27th ASEAN Economic Community Council meeting na pinangunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque kasama mga ministers at senior officials ng iba pang ASEAN member countries. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng DTI Secretary kung gaano kahalaga ang Cebu bilang venue ng ASEAN Summit na kilalang logistics hub sa bansa. Inihayag din ng kalihim ang pagsusulong sa key initiatives para sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA na isa sa kanilang priority economic delivery
deliverables. Ibinahagi din ng kalihim na ramdam ng bansang Pilipinas ang epekto ng tensyon sa Middle East, kaya naman hinikayat niya ang mga kasamang senior officials at ministers na talakayin ang mga hakbang upang mapanatili ang ASEAN region na bukas, stable at sabay-sabay na uusad sa gitna ng krisis. Samantala, dalawang mahalagang pagpupulong naman ang pinangunahan ng Department of Foreign Affairs sa pangunguna ni Secretary Maria Teresa Lazaro. Ito ang ASEAN Foreign Ministers Meeting o AMM at ang 31st ASEAN Political Security Community na nakasentro sa pagpapalakas ng pinagsamang security, pagpapatupad ng international law at pagpapalawak ng koordinasyon sa rehiyon, lalo na sa kinakaharap na epekto ng krisis na dulot ng tensyon sa Middle East. Talagang maipagmamalaki ang pagkain Pinoy dahil ang iba't ibang putahe ng Pilipinas bibida rin sa hapagkainan ng 48th ASEAN Summit. Sarap ng lutong Pinoy ang ibibida sa luncheon o tanghalian na ihahanda ng Pilipinas para sa mga may bahay ng mga pinuno ng iba't ibang bansa na present sa 2026 ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City. Personal na pinangasiwaan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang food tasting sa mga ihahaing pagkain. Tampok ang mga ipinagmamalaking Pinoy recipe na sumasalamin sa kultura at panlasang Pinoy. Sa mga ibinahaging larawan ng unang ginang, talaga namang nakaka-excite ang mga Pinoy food na ilalapag sa mga bisita. Nakaka-proud din ang local artisan-inspired table setup na kanilang makikita. Refleksyon ng creativity at hospitality ng mga Pinoy. Hands-on ang unang ginang na binisita rin ng Ocean Pavilion at Shangri-La Mactan na ilan sa mga pagdarausan ng event sa ika-48 ASEAN Summit. Naging abala ang First Lady sa pagsasapinal ng mga detalye bago tuluyang i-welcome ang mga foreign delegates at ang inspirasyon ng bawat venue dapat makahulugan at proudly Filipino. Ang swerte talaga nun ni President BBM mga kababayan na merong magaling na First Lady. Tingnan nyo, magaling ho yan si First Lady mga kababayan. At ito ang maganda kasi meron tayong First Lady na katulad kay FL Lisa. Yan kasi ang maganda mga kababayan na ang ating presidente meron siyang kaagapay. For example kay FL. Kasi sa panahon ni Digong, wala kasing FL. 'Di ba? Wala kasing First Lady si Digong. Kasi nga hindi naman siya tinutulungan ni Hanelet. At saka ang First Lady siguro ni Digong sa panahon niya, baka si Lorraine Badoy or baka si Sasot. Kasi ang laging kasama ni Digong that time, 'di ba? Sila si Badoy, yan, si Sasot, sila si Kokolokoy, yan, sila yung grupo na yan. Sino pa yung kasama ni Digong panahon niya mga kababayan? Kaya ang ginawa nila na parang drug den na rin, 'di ba? Parang drug den at saka naging bar yung Malacanang. Kasi nga mga gunggong ang kasama ni Digong katulad sa kanya. Buti na lang siya ho'y napalitan na ngayon ng isang Marcos kasi gumanda ho yung palasyo, gumanda yung Malacanang. Naging organized yung Malacanang. Sa panahon kasi ni Digong, ang mga nagpuntahan doon, alam na natin, drug lords doon, di ba? Yung mga pupokens nandun. Kasi ang nagdadala doon ng mga ganyan, kanyang mga kalyadong mga vlogger din. Ginawang basura yung Malacanang. At dito sa panahon ni President BBM, tingnan nyo, tinulungan ni Efelisa si President BBM. Sa Binyo, talagang hands-on si Efelisa, mga kababayan. At doon pala no, sa Shangri-La Hotel sa Cebu City, yung Binyo kung saan idiniraos yung 48th ASEAN Summit and related meetings. At yan ho ay napaka-ganda na hotel, mga kababayan. Yes, I can assure you, Shangri-La Hotel, maganda na hotel yan. Actually, 4 times yata ako nakapunta dyan mga kababayan. If not mistaken, mga 4 times or 5 times yata. Maganda yung Shangri-La. At saka napaka-importante din ang meetings ng ASEAN Summit. Kasi yan ho ay nagpapalakas ng relasyon sa mga ASEAN Summit members. Yung mga karatig na bansa, mga kababayan. Yan ho ang napapalakas ng relasyon. At saka sa pamamagitan ng meeting na yan, makakuha ho ng mga investment ang ating bansa. O diba, DDS? Alam niyo ba mga kababayan, nung dumating the other night, si President BBM sa Cebu City, galit na naman ang mga DDS. Bakit si Ivan? Kasi nakita nila na sinalubong mismo ni Gov. Pambari 4 si President BBM. O, diba? Galit na naman ang mga DDS. At saka nakita ko doon,
sa post na mga maisog rally sa Cebu City, hindi sila pinapapasok sa malapit doon sa lugar ng Lapu-Lapu, mga kababayan. Kasi hinaharangan na sila. Namasa ba natin yung post ni Jugalbot kanina? Galit na galit talaga kasi sila ho ay hinaharangan. Kasi nga noted na ho, 'di ba sila si Jugalbot, yung kanilang grupo ng maisog, noted kasi na manggugulo lang. At saka talagang dapat na yan ho ay pagbabawalan. So dahil sila ay pinigilan, mga kababayan, kanina ho ang kanilang rally, si Gob Pambariccuatro na naman ang kanilang tinitira. Hindi na sila binakapan ni Gob. Diba, gonggong talaga Hindi dapat sila kinokonsente ni Gob Pambariccuatro. Na even though alam natin na noted na DDS yan si Gob Pambariccuatro, pero hindi niya kinokonsente ang mga DDS. Talagang pilipitik sa tenga. Kasi nga nakakasira ang ginagawa ho ng mga DDS. Na imbes kanila hong i-encourage, kanila hong ibabalita yung mga magagandang nangyayari sa Pilipinas, yung mga magagandang tanawin sa Pilipinas or sa Cebu City, dapat ganyan ho ang ibabalita. Hindi yung kung ano-ano na lang ang gusto ninyong mga ipagsisigawan sa social media na gusto ninyong pauwiin si Digong. Diba? Pauwiin si Digong, meron dang mga nangyayari hindi maganda sa kanila, kaya sinusuppress daw ang kanilang karapatan para magsalita. Meron na daw martial law nangyari, mga kababayan. Meron na daw martial law nangyari. Ngayon, galit na galit sila kay Gob Pambariccuatro. Bote nga sa kanila. Diba? Pinitik ni Gob Pambariccuatro. So anyways, pag-uusapan din natin mga kababayan itong si Sara Duterte. Kasi nga diba si Sara ay nandun sa Netherlands. So ngayon, siya ho ay in-interview ni yung si Tourism, Alvin ang Tourism na vlogger. Tinanong siya tungkol doon sa mga kumakalat na balita-balita na binato daw ng laptop ni Sara Duterte ang kanyang abogado na si Powa. Tinanong siya mga kababayan at nakakatawa ang kanyang sagot. For more details, let's watch this. Tinapunan mo daw ng laptop ang isang empleyado mo, ma'am, na si Attorney Powa. Do you want to react to that particular statement or narrative? Actually, sa totoo lang, masyado na siyang basura ba na gossip na hindi na siya dapat pinapansin. Pero dahil tinanong mo, sagutin ko na lang, never in the history sa aking trabaho ako nagtapon ng laptop sa isang colleague or sa isang empleyado or sa isang abogado. Dahil unang-una, wala naman atang, pag nagtapon ka ng laptop or nagtapon ka ng cellphone, wala siyang benefit sa iyo. And syempre wala siyang benefit sa tatamaan ng laptop or cellphone. Pangalawa, hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga document, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa kanila. Sa minsan na gumagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting kasi para maganda yung image. Para maganda yung image sa Zoom meeting, laptop ang ginagamit ko, hindi cellphone. Sunod ay yung laptop ko, personal ko siya na laptop. Binili ko siya, mahal siya, and hindi ko siya itatapon basta-basta. Yes. Nasisira siya. Panghuli, common sense naman. Kung tinapunan ka ng laptop, lalo't abogado ka, bakit ka pa nandyan? Di sana di ba umalis ka na? Bakit nandyan pa si Michael Powa? Oo nga, Powa. Bakit nandyan ka pa rin? Bakit hindi mo na lang ilaglag ito si Sara Duterte? Diba? Bakit nandyan ka pa rin? Takot ka ba kay Sara? Ang tanong namin mga DDS, bakit hanggang ngayon hindi pa rin namin nakikita itong si Attorney Powa? Simpleng tanong lang yan, nasaan si Attorney Powa? Diba?
Pinaano ba muna yung kanyang black eye or saka yung pasa sa kanyang pisngi? 'Di ba? Oo nga, Attorney Pua. Ako po ay nananawagan sa iyo. 'Di ba? Gusto mo ba na ginaganyan ka lang ni Sara Duterte? Okay lang ba sa iyo na ikaw ay pagubotohin ng laptop at saka tas magkaka-black eye? Okay lang ba sa iyo 'yan? Dapat umalis ka na dyan sa grupo ni Sara Duterte. Kasi nga, ngayon, mainit na naman ang ulo niyan. Bakit Sir Ivan? Kasi nga nabuking ang PGMN. Alam natin ho ang PGMN, yan ho ay propaganda binyo network ng mga Duterte. Ngayon nabuking. Paano na? Uminit na naman yung ulo ni Sara Duterte. At malamang sa malamang, Attorney Pua, pag uwi niyan sa Pilipinas, ikaw na naman ang pagbubuntunan ng galit niyan. Baka batuhin ka na naman ng laptop. Diba, Attorney Pua? Umalis ka na kay Sara, ilaglag mo na yan. Walang kwenta yan eh. At siya rin mismo dito ang umamin kung ano siya. Let's watch this. Baliw ako, bobo ako, pro-China ako. Unstable, ma'am. Oh yeah, baliw nga, unstable. Oh, di ba? Siya na ho mismo dito ang umamin. Coming from his own mouth. Na siya ay baliw daw. Bali siya. Baliw ba? Nakakatawa talaga eh. So yan ho si Sara Duterte. At napansin ba natin mga kababayan, kapag mga ambush interview no, at kapag mga palusot na mga reasoning niya, mag-iisip pa yan. Matagal yang makasagot mga kababayan. Tungkol doon kay daw sa di umano na binato daw niya ng laptop itong sa Attorney Pua, tingnan nyo the way siya sumagot. Mag-iisip pa. Kasi nga hindi niya in-expect na yon ay itatanong siguro ng kanyang vlogger. Nagulat. Diba? At saka kanyang reasoning, hindi daw siya marunong gumamit ng PC, hindi daw siya marunong gumamit ng laptop. Baka isa yan ho ang rason kung bakit hindi niya na-deliver yung mga laptops nung time na siya pa ay sekretary ng DepEd. Baka yan ho ang rason kasi hindi siya marunong gumamit ng laptop. Diba? Nakakatawa talaga eh. Napakababaw ho na rason yan. Paano siya nag-graduate ng law, nakapasa ng law, kung hindi siya marunong gumamit ng PC? Sige nga, DDS. Diba? Ang tatanga nyo naman. Napakagonggong talaga eh. Kung hindi niya pa alam yung rason, sinto-sinto na kayo. Merong problema talaga kayo sa pag-uutak eh. Napaka-imposible niyan. Huwag mong sabihin na puro lang typewriter ang kanyang ginagamit hanggang ngayon. Diba? Baka typewriter lang. Yan ho ay palusot lang. Imposible talaga yan na hindi siya marunong gumamit ng PC. Hindi siya marunong gumamit ng laptop. Imposible yan. Billionaire yan. Diba? At saka sabi ninyo na simpleng pamumuhay lang, simpleng buhay lang itong mga pamilya Duterte. I don't think so. Membro ng Davao Mafia. According ho sa mga witness na nakasama nila noon, di ba? Nung nagbulgar na meron daw druga or sangkot sa druga ang pamilya Duterte. Di ba? Hindi sila simpleng buhay meron ang pamilya Duterte. Sila ay simpleng or sekreto noon na bilyonaryo. At lagi ko yung sinasabi dito noon pa na bilyonaryo ang pamilya Duterte. So ngayon, di ba lumabas na ang totoong balita, lumabas na ang totoong ugali, pagkatao at saka estado sa pamumuhay ng pamilya Duterte. Sila ho ay bilyonaryo, mga DDS. Diba? So anyways mga kababayan ko, before tayo mag-jump ng ibang topic, syempre i-acknowledge din natin. Nandyan ho sila si Shirley Risman from Ohio, USA, Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Tony De Los Reyes, Mila Fernando, Ashin from Greece. Nandyan din si Munez Borromeo. Nandyan din si Joy Manipes, Apolonio Nocido, Vivian De Vera. Ang kasama din natin si Pilipinas Kong Mahal, Josephine Noques from California. Nandyan din si Bayani P. Tobias, Maria Corazon Ortega, Haitzo Lorna Salizon, Nati Lapitan, Van Beleghem. Nandyan din si Bessie Busy Body, Flaviana Abila, Ginaro Solmeren, and Haitzo Art Espihon.
Okay, so mga kababayan ko, dito tayo kay Meow Meow, Leandro Lebeste, at saka yung bagong gagaya daw, di umano, dito sa dalawang gunggong na to na si Barsaga at saka Leandro Lebeste. Meron ho silang papangalanan mga kababayan, mamaya ipapakita natin kung sino yung posibleng gagaya sa kanila dyan sa kamera. At saka ipapakita ko rin sa inyo mga kababayan kung ano yung estado ngayon, kung sino yung pababor na mga mambabatas para i-impeach si Sara Duterte. Kasi nga 'di ba sinabi kahapon ni Representative Terry Redon na 200 plus daw ang sabi nila na pababor or gustong pumirma para i-impeach si Sara. Sinabi rin din yan, di ba, ni Representative Jude Asidre na 200 plus yung mga mababatas ang klarong pabor para i-impeach si Sara Duterte. At this coming Monday na, mga kababayan. So this coming Monday na ho, yung magkakaroon dito ng kaguluhan doon sa plenaryo kasi yan ho ay pagbubutuhan kung ma-impeach ba si Sara or hindi. So ngayon, ipapakita ko sa inyo itong interview kay Representative Ronaldo Pono na kung saan biglang umiba ang kanyang pananaw dito nung meron ng mga nakita na mga ebidensya itong taga-INUP laban dito kay Sara Duterte. Kasi nga 'di ba si Representative Puno mga kababayan ng taga-INUP, 'di ba iba ang kanyang sinabi noon? Naalala ba natin na sabi niya na ayaw niya daw ng impeachment. Ayaw daw ng taga-INUP yung impeachment. Pero wala siyang nagawa kasi nga natuloy yung impeachment hanggang natapos how many days ago mga kababayan at yun ho ay naaprubahan na merong probable cause yung mga articles of impeachment laban kay Sara Duterte. So ngayon, ito na ang kanyang pananaw. For more details, let's watch this. Mabuti natapos na yan at sa tingin ko mapapadala na talaga sa Senado yan. Okay. So ibig mo sabihin parang tapos na yung boxing, kayang-kaya na yung 106, mas mahigit pa sa 106. Oo, dati na yan, Alvin. Alam mo, nung umpisa pa lang, bumoto naman kami para sa form and substance. Tama. Doon pa lang tapos na yun. Ibig sabihin, pag nagbumoto ako na may form and substance, doon pa lang pwede mo nang padala sa Senado yun. Hindi na kailangan nag-hearing-hearing pa eh. Pero, ang committee, feeling nila, they saw it fit na dapat mag-hearing para maghanap pa ng ibang mga detalye doon sa mga charges na ginawa. Kung sa bagay, naka-break naman kami, kaya okay na lang yun. So, at least pumunta dun sa proseso na ganun at naging maingat sila na hindi magmukhang trial yun. Kaya ako naman, natuwa naman ako sa ginawa nila. Kaya't ito na, dito na tayo, 106, madali eh. Noong pa, 106 na yan sa tingin ko. Noong doon pa lang sa form and substance, kayang-kaya na yung 106. Pero ngayon na marami pang mga impormasyon na lumabas, siguro lalong mas lumilinaw sa isip natin mga kababayan. Ganun. Apo, ikaw mismo, Congressman, pag umabot na sa botohan, o di yes din yung boto mo, yes for impeachment ka rin. Alam mo yung chairman ako ng aming partido. So hanggang sa huling sandali siguro, mas mabuti hindi ako magsalita kasi ayoko influence yun eh. Yung partido ko. Pero sa tansya mo, mga ilan sa miyembro ng partido, ilan na ba kayo dyan sa House, ang NUP? Sa ngayon, 55 kami. 55. So sa 55, ilan yung boboto na yes for impeachment? Nag-meeting kami nung isang araw, nag-straw vote kami. Sinicret ballot ko sila. Siguro mga at the time 34 yung nag-vote ng yes. So marami-rami pa rin yung no. Pero sa inyo naman, walang pilitan, hindi ba? Conscience vote yan eh. Wala. Actually, yung no namin, kasi may ibang mga hindi nakarating, 4 yata. So, ang no namin nasa 14. Tapos maraming abstain. Sa tingin ko yung abstain, hindi pa rin masyadong sigurado. Pero sa mga darating na araw, magdidesisyon na rin siguro yan. Ako tingin ko, minimum, siguro, Alvin, mga 36 kami. Mga 36. Pero sa overall, anong basa mo? Kasi may Partido Federal pa, may lakas pa. Anong palagay mong numerong makukuha ninyo for impeachment? Ako, sa pananaw ko, yung aming percentage sa boto ng aming partido, medyo hahawig yan sa
sa percentage ng ibang partido, puwera yung yung lakas na tingin ko mas mataas, no. Yung lakas siguro kung nasa 70 sila, baka 40-50 siguro yung mag-yes sa kanila. Baka 20 lang yung mag-no. Tapos so 50 na yon. Kung sa amin, lagay mo sa 34, 36, di 86 na yon. Kung sa NPC, lagay mo 49 ng NPC ngayon, lagay mo na lang sa 30 na lang. 100, whatever na, lampas na yon, ano? Idagdag mo pa yung PFP, kahit na siguro 51 din sila, lagay mo kahit na 35. Ganun na yun. Tapos dagdag mo ngayon yung mga 30 ng party list out of kalahati. Sinasabi na lang natin, kalahati na lang yun. Ando na tayo sa 180 eh. So yun, tingin ko madali yung 180. Kung talagang magbago na yung isip ng lahat, yung mga nag-abstain, biglang bumoto, ang abstain, tingin ko, namumuro sa yes yun, hindi namumuro sa no. So, baka mas mataas pa. Pero 180 ang nakikita kong minimum na makukuha. Pero kung manatili silang abstain, Kong, it's as if it's a no. Kasi pag nag-abstain ka, hindi mabibilang ang boto mo. Kailangan mag-decide ka yes or no. You're correct. Yes, tama yan. Pero ang mangyayari ngayon, meron bang gumagapang din for the Vice President? Mas tahimik yung kanilang paglapit sa mga tao. Yung iba, siyempre kung taga Mindanao ka, kung umuwi ka, lahat ng kausap mo doon, siguro iba yung sasabihin sa'yo as kung nandito ka sa Luzon. Dito naman, marami kasi sa amin, may malalaking mga community ng mga Iglesia ni Cristo sa kanila. At nakaugalian na namin mga politiko na pag kami naririnig kaming mga opinion yung Iglesia ni Cristo, pumupunta kami sa aming mga district minister. Nagtatanong din kami kung ano yung payo nila. At sa huling pagdinig ko, yung payo nila ay pareho pa rin. So may mga ganun siguro na maapekto rin sa kanilang mga desisyon. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, siguro medyo yung mga initial na, emotional na desisyon dito, parang nawawala na eh. Mga congressmen ngayon parang bugbog na sa maraming pangyayari at nag-iisip na lang talaga ng maayos ng tungkol sa actual yung mga ebidensya nakikita nila. Hindi na masyadong sa amin, hindi na masyadong emotional sa nakikita ko sa Congress. Iba na pinag-uusapan yung mga committee hearings ngayon, mas dumadami na yung nag-attend kasi parang iba na rin gustong pag-usapan ng congressman siguro. May other matters ako itatanong sa iyo tungkol sa Kamara later. Pero iusad ko muna yung kay Vice President Sara Duterte. Anong basa mo as a tactician? Anong basa mo? Tatablan ba siya sa Senado? Makakakuha ng sapat na boto dun sa Senado? O hanggang dyan lang yan? Ang Kamara lang ang mag-i-impeach sa kanya pero she will not be removed from office through the Senate? Well, alam natin naman na sa ngayon, lahat ng mga nag-a-analyze, sinasabi nila na karamihan will not vote for her conviction. Remember, kailangan 16 votes. 2/3. Na yes. Di ba? So, medyo mahirap yon kasi sa ngayon, kahit na bilangin mo yung mayoriya ngayon sa Senado under the leadership of Senate President Soto, 15 sila, no? Yung iba nasa mayoriya, absent yung isa. So kung doon mo palang bilangin, kulang na. Ngayon, doon sa mayoriya ngayon, meron dyan na alam natin na malamang baka hindi bumoto ng conviction. So medyo may trabaho pa sila talaga doon. Kailangan ilabas nila talaga yung ebidensya. Kami naman dito sa House, hindi naman namin dapat at hindi ginawa na prove yung case, no? Ang ginawa lang is to establish na may probable cause and that therefore the Senate should review it to see whether the probable cause constitutes a real offense and a violation of the Constitution. So, nandyan tayo ngayon. Medyo, aminin na natin, magiging mahirap, pero ganun din na sinabi natin sa Kongreso nung umpisa, mahirap. Eto, nandito tayo ngayon, parang hindi na ganun kahirap. Siguro baka ganun na rin siguro. Yung Senado, alam mo, yung mga Senado parang mga little president lahat sila. So,
ibang usapan doon. So what are you saying? Na mahirap pero doable? Is that what you're saying? Nothing is impossible, di ba? People can be hit by the Holy Spirit at any given time and make the correct decisions. So, tignan na lang natin kung anong mangyayari dyan. So pwede pa rin mangyari. Although pag tinignan mo yung numero ngayon, mukhang malabo dahil 15 nga lang sila ikamo, kailangan ng 16. Hindi pa natin alam kung doon sa mayorya ay merong bumaliktad. Siyempre, yung iba dyan, re-electionist, hindi ba, Kong? Oo nga, hindi. Tsaka yung kanilang 15, yun ang nagdesisyon para kay SP Soto. Tama. Walang kinalaman yun dito sa kaso, di ba? Tama. Meron mga maliwanag na mga tagahanga ng Vice President na kasama rin ni SP Soto ngayon. So, hindi may ibig sabihin na pagdating ng botohan nila for conviction or acquittal, na dahil kasama sila ni SP Soto, doon na sila boboto. Hindi ganun sa Senado. Sa Senado talaga, sabi ko nga, iba doon. Everybody is an island sa Senado. Hindi katulad sa amin, partido ko. Pag partido ko, medyo may group discussion yan. Sa kanila, personal reflection yan. Pero Iba yun. doon sa kabilang side naman, sa minorya, may mga personalidad din doon na pwede ding makumbinsi ng Malacanang o kung sino man yung nagkukumpas dahil may mga baho rin May panggipit hindi ho ba? Sa tingin ko, sa panahon na ngayon, bali, siguro hindi na magiging masyadong importante yun. 2 taon na lang mag-election na tayo. In fact, next October, little over 1 year from now, magpa-file na kami lahat, no? Tama. For our candidacy for the next election. Malapit na yan. So, hindi siguro magiging malaking bagay yung pressure, intimidation, ganyan. Sa amin nga sinabi ko na di ba? Nung isang araw gumawa ako ng statement na hindi kami papayag na ganon. At kung may gaganunin, siyempre, papanigan namin yung ginaganon nila. Kampi man namin ng presidente, gusto namin matapos yung termino niya para manahimik yung ating bansa, masolusyonan itong mga problema ang hinaharap natin. Pero kung dito sa paghihiwalay dito sa paningid, no, sa pananaw, kung anong gagawin dito, paparusahan mo yung hindi mo kasundo, hindi maganda yon. So, palagay ko sa Senado, mas lalo sa Senado, tingin ko hindi pwede. Hindi nila makakayanan. Walang distrito yung mga Senado. Kami, pagka pinarusahan yung distrito namin, may maawa ka sa distrito mo, talagang sasama ka na lang sa hinihiling sa'yo para na lang hindi maparusahan yung mga kasama mo sa distrito. Pero mga senador, they are all nationally elected. Ang constituency nila, national lahat. Kaya mahirap i-pressure ang senador sa tingin ko. Nakita nyo kung yung latest survey, dumidikit na pumantay na si Senador Raffy Tulfo kay Vice President Sara at si Mayor Lenny na may dumidikit kay Sara kung 1-on-1 ang laban. Ano po? Yung NUP ba, sino bang susuportahan nyo sa 2028? Naku, tagal pa, Alvin. Sabi mo kanina, malapit na. Mahigit 2 taon pa. Hindi natin alam anong mga programa nila. Hindi natin alam kung ano yung mga tututukan nila pag sila ay nasa posisyon, anong mga prioridad nila. Siyempre, dapat hihintayin natin lahat yan. Yung ano naman yung mga poll surveys sa ngayon dahil wala pa ang mga programa, hindi natin alam kung anong gagawin ng kandidato sa West Philippine Sea. I mean, itutulak ba tayo sa gera niyan o ilalayo tayo? Mga ganun, ano? Yun, kailangan sa tingin ko malaman ng ating kababayan bago sila magdidesisyon. At least kami, ganun. Pero it appears hindi na sure win o hindi na parang pinakaalyamado si Vice President Sara. Kasi dati ang layo hindi ho ba? Alam mo, Alvin, ko pa sinasabi, wala naman na lumamang sa poll survey ng maaga. Wala except President Estrada na nanalo. So, lahat ng presidente natin mula kay Pangulong Ramos. Pangulong Ramos, dihado sa survey, nanalo. Si Pangulong Pinoy Aquino, malayo sa survey, nanalo. GMA, ang layo sa survey kay FPJ, nanalo. So, yung lahat ng mga nakaraang mga presidente natin, with the exception of President Erap, hindi nanalo, hindi lamang sa survey sa maaga Even President Duterte, di ba, nasa number 4, nag-ulelat pa nga tayo nung umpisa yan Tapos biglang nanalo, in a big way.
Yeah, So, ganyan yan. Yeah, ako, matagal na tayo dyan. Yung survey is 2 years away. Wala yan. Popularity, name recall ang tinitignan yan. Kaya siyempre may konting sympathy element dyan. But not political decision making. Sa tingin ko sa tingin. Kung isa na lang, kasi may kabaro kayo dyan sa kamera sa katauhan ni Congressman Laviste na merong akusasyon na umalma po yung iba na sabi ay nagkaroon ng vote buying. Ano po? Kayo, dati may nakabangga din kayong bata ring congressman na kinasuhan nyo pa nga at nireklamo nyo. Ano po? Anong masasabi nyo doon sa mga expose ni Laviste na nadadamay din po ang ibang kabaro nyo sa kamera? Parang nilalahat Oo nga, laging ganun, ano? Alam mo, ako sa tingin ko si Congressman Laviste, matalinong bata yan. Hindi siya kaparehas nung media-genic na isang naging kapartido namin dati, no? Ito siya, alam mo, pag kinakausap mo yan, parang kausap mo isang graduate sa isang Ivy League school sa Amerika he is full of facts, he is full of everything. Pero siguro kung minsan judgment becomes more mature as you age. And sometimes that is what is required of legislators na medyo hinay-hinay. Tsaka yung nanlalahat ka yun, medyo mali talaga yun. That's not a good strategy, di ba? Kasi nakakalaban mo yung hindi naman dapat. Kung meron kang issue, itutok mo doon. Doon na lang, huwag ka nang lumayo pa at tumuro sa iba-ibang tao. Kung sasabihin mo na, kung sasabihin nilang may sinusuhulan ngayon, nako, maraming ang magnono. Paano kung ganun karami ang nagnono, siguro hindi naman totoo siguro yun. Di ba? Saka ako, wala akong alam sa amin sa partido namin. Sa ngayon, in fact, nag-meeting kami sa araw, sabi niya, balik muna tayo one last time sa ating mga constituency, kausapin natin sila kung anong mga opinion nila, paliwanag natin na kung gusto natin bumoto ganito yung iboboto natin. So karamihan sa amin ginagawa ay mag-meet ulit kami sa weekend para i-confirm namin. Sa tingin ko baka naman gumanda pa lalo yung opinion ng NUP tungkol dito sa impeachment. Okay, so ayon kay Ronaldo Puno na kayang-kayang abutin yung 185 na mga mambabatas na papabor para impeach si Sara Duterte. So hindi malayo na aabot talaga ng 200 lahat ho na mga mambabatas na papabor para i-impeach si Sara Duterte. Pero napansin natin mga kababayan, no, sa sinabi ni Ronald Puno, parang may takot talaga siya sa taga-INC. Napansin ba natin na parang kontrolado sila sa taga-INC? Siyempre marami yung taga-INC kasi kayang-kaya nila na magpanalo ng mga politiko. Alam natin yan, kayang-kaya ho na magpanalo ng mga politiko itong taga-INC. Kaya doon sa kanyang reasoning, doon sa kanyang sinabi, nararamdaman natin na may takot siya sa taga-INC. Diba? Ibig sabihin, kontrolado ho ng taga-INC itong mga politiko. So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo. Naalala ba natin yung bakbakan doon sa plenaryo na kung saan itong si Leandro Laviste, di ba? Siya ho ay kinuyog ng mga mambabatas. Kasi nga ginbrought up niya doon na daw at saka inakusahan niya yung mga kapwa niya mambabatas na nagbo-vote buying. Di ba? Sabi pa nga niya na malaki daw sa lugar na to, nag-vote buying, pero sa kanya nakakatawa. Kaya nga di ba siya pinitik ni Representative J.J. Suarez kasi nga nagmamalinis itong si Leandro Laviste. Nung siya ay titanong magkano ang kanya nagasta sa pangangampanya, wala daw. Diba? Meron daw bilyon. Pero ang bilyon, doon daw niya ipinasok sa kanyang foundation. Diba? Grabe yung palusot niya. Doon daw ipinasok niya sa foundation. Pero isipin natin na yung foundation niya na yung nag-fund sa kanya para sa kanyang kampanya. O diba? Palusot talaga Wala daw vote buying siyang ginawa mga kababayan. Naniniwala ba tayong wala siyang vote buying na ginawa? Nakakatawa talaga So dito ho sa vlog na ipapakita ko sa inyo, mapag-usapan dito ang tungkol kay Kiko Barsaga. Na ito pala si Kiko Barsaga mga kababayan ay nagmamakaawa ito doon kay Janet Garin. At saka ito ding si Leandro Laviste ay muntik daw itong suntukin
ni Richard Gomez. Kasi galit na galit sa kanya itong si Richard Gomez. At dito rin nila mapag-usapan na meron daw gagaya sa dalawang gonggong, Kiko Barsaga at saka Leandro Libeste. Ito ang interview kay Janet Garin. For more details, let's watch this. May hipong personal yung atake in the guise nung kanya mga constituents. Paano natin i-weigh yung ganon? Paano natin may iwasan na humahantong tuloy sa hindi magandang sagutan sa plenary sa harap ng mata ng publiko? Well, very unparliamentary yon. Kaya nga kung makita nyo, may tumayo at biglang nagsabi that his whole speech be stricken off the record. No? Ako naman, ipina-amenda ko yun na ang sabi ko naman is if it can be amended na ma-strike out sa records yung mga bagay-bagay na hindi walang basihan. So, ang motion noon is to strike out of the records ng plenaryo yung baseless accusations na talagang walang basehan. Kasi di ba yung mga ina-allege niya, ito ang nagpondo ng kampanya ni ganito. Ito talagang ando dun. Hindi mo na nga maintindihan he used the plenary as a medium to have an outburst dun sa mga hinanakit niya in relation to whatever. Is it local politics or sa pananaw niya, hindi siya nabibigyan ng kaukulang siguro atensyon dun sa kanilang mga pag-uusap or whatever. So medyo kaya nga talagang hanggang nung gabi kinakausap namin si Kong Lia na mag-file ka ng kaso kung meron kang hinahawakan or ipa-imbestiga mo. Or kung yung galit mo kay CWS party list, doon lang. Kung yung galit mo naman kay ES, dapat malaman anong galit mo kasi you cannot just demand for the resignation of a person kasi ayaw mo. Hindi pwede kasi yung ganun Sa bahay, pag nag-aaway yung mga anak, nagagalit yung nanay, pinadadapa at pinapalo yung mga... Pwede nyo ba padapain yung mga yan para paluin, Kung Janet? Kayo kasi tumatayong nanay-nanayan ng mga yan di ba? Kagaya nga nung kagabi, galit na galit si Congressman Gomez, Congressman Richard Gomez. Nilalapitan niya. So umiiwas. Parang he was amused kasi bakit daw napikon. Kaya ang sabi ko, huwag mong lapitan kasi baka masuntok ka niyan. Nagpipigil kitang-kita mong pigil lang si Goma. So, syempre, sabihan ka ba ng mga aligasyon at mga akusasyon? Although binawi nga niya, sabi niya kaya siya lumalapit because he wanted to tell na hindi, joke lang yon. Pero nangyari na kaya sabi ko, let things cool down. Kasi syempre, pag galit yung tao, tapos pupuntahan mo pa, iinisin mo pa, lalong lalala yan. There has to be proper decorum. Pero Kong Janet, ito po bang ikinilos ni Congressman Leviste, hindi po ba ito grounds for an ethics complaint? It can be actually, no? Kasi nakita mo naman yung si Congressman J.J. Suarez, hindi lang naging sensitive, pero biglang tinuro niya. And the allegation was, di ba mahal din ang bilihan sa Quezon? And then it was actually, kasi nga siguro kasi magkaiba ang mundo ng ibang mga congressman vis-a-vis sa mundo ni Kong Lian. Ito ay isang young politician, masyadong marami ang pera, privilege ang kanyang buhay. Yung iba naman kasi hindi ganun yung stature. Pero syempre, pagdating kasi sa Congress, equal yan parang pare-pareho, no? So, tsaka kulang ng patience si Kong Lian, syempre, siguro sa pagkabata niya. Kaya dapat talaga na may mentor na sasabihin ng parliamentary proceedings. Although, yun nga, kagabi naman, talagang paulit-ulit namin na sinasabi na hindi mo pwedeng awayin maski sino na lang. Kasi ang hirap magtrabaho kung lahat kaaway mo. Pero teka muna, Kong Janet, kung dapat na may mentor, hindi na naman siguro siya bago. Pagdating sa kalakaran sa politika, no? Nanay niya, senador. Nanay niya, napakatagal ng senador, di ba? For sure, naaabisuhan yung anak niya na kung paano gagawin. At saka, ano ba talaga yung objective? Well, kailangan niyang makinig, no? Kasi kailangan niyang makinig kay Senator Loren kasi magaling si Senator Loren dyan. So siguro ito, oftentimes, he's impatient
oftentimes yung kanyang galit hindi niya makokontrol. Tapos makakapagbitiw siya ng mga salita. Pero syempre, after naman noon, may mga bagay-bagay naman na sasabihin niya, oo nga, mali yun. Pero yun ang tinutumbok nyo, tama rin kayo. Oh. You have to decipher and be responsible for all of your actions. Kaya hindi pwede yung urong-sulong. Kung hindi nagkulang yung nanay, isa lang ibig sabihin nun, matigas ang ulo ng anak. Pero ang tanong nga rin doon kong Janet at Kuyang Willie, not one, but two. Dahil parang ganito rin yung nangyayari doon sa isa pang kongresista. Di ba, tama ba? Totoo ba yung pagbalik umatake na naman Oo, ulit? tsaka tinawag daw, hindi daw kayong tinatawag na mami. Tapos biglang kung ano na nang pinagsasabi kong Janet. Oo. Actually, ganito kasi yun eh. Sa harap ko, kapag wala sa media, mabait siya. But napapansin ko na he tries to manipulate you, no? Siguro, yung kasi ang gawain niya, no? Sa the late PD Barsaga. Imamanipulate ka niya. Na nagkataon lang ito, siguro alam nyo naman yung nag-press con siya dahil may namatay na Vice Mayor sa Iloilo. Accidental firing, napakabata pa, napakasakit sa pamilya, maliliit yung mga anak. Biglang nag-press con siya, tapos kung ano-anong ginawa niya. So, of course, dinamay ako, dinamay yung si Congressman Defensor, dinamay yung anak ko. Kaya nag-file kami ng ethics complaint. Pero siya naman, kapag nasa plenary yan, palagi niyang paulit-ulit na expel niyo ako para pumasok ako sa headlines. Sabi ko, sige, tutuhanin natin yan. Lalapit naman yan, wag, sorry. Meow, meow. Ay makat, palaaway lang talaga yung mga pusa. Meow, yes. Ano yan? Parang bata, laro nga yan. The problem is, this is the Congress of the Republic of the Philippines. My God, sa tagal ko sa Pilipinas at sa tagal ko sa gobyerno, we are not worth a public service like that. So, paano natin maiiwasan itong ganitong klase ng mga eksena in the future, Kong Janet? Well, ang unang-una dapat alam natin at kilala natin yung binoboto, no? Meron ng mga bulong-bulungan, babalik tayo kasi ang requirements kasi ng kandidato at least 18 years old and Filipino citizen eh. Napaka-vague, napaka-minor ng requirements. Mas mahirap pang pumasok na police at teacher kesa sa tumakbo at maging congressman. Kasi ang requirements nga medyo napaka-minimal. Basta Filipino citizen ka lang at yung edad mo, pwede na. Hindi natitingnan nyo yung qualifications and yung state of mind. Mukhang mas mahirap pa ngayon kumuha ng SSS sa pagpasok sa politika. Ito, I'm referring to, baka kasi ma-confused, no? Specifically, I'm referring to Meow. Si Congressman Barsaga. Pero kung hindi po ba sa tingin nyo dapat magkaroon na ng qualification yung mental soundness? Dapat. Kasi dapat talaga. Kasi even among our teachers, di ba dati nagkaroon din ng problemang ganyan na minsan yung iba nagkakaroon ng problema, nananakit ng mga estudyante. Ito, imagine, gumagawa ka ng batas, nagpa-participate ka, kumukumpas ka sa budget ng Pilipinas, tapos ganyan. Ano ang mukha natin kapag merong mga international fora? Pag ganyan ang mga requirements, kinakailangan pa ng amienda ng batas kasi nasa batas yung yun lang yung mga qualification, di ba? Yeah, and then kung paano magagawa ng paraan sa COMELEC. Kasi siguro alam naman, pati naman yung pamilya ni Kong Yao, alam naman nila yung totoong situation Napapabutong hininga na lang ako. Kaya nga, di ba, parang kinakausap namin si Mayor Jenny, yung kanyang mother na, bakit siya ang, kasi sayang he has to be of service to the people of Dasmariñas. Pero, yun nga raw, marami raw mga threats nung hindi siya ang papatakbuhin. Nasasaktan niya ang sarili niya pag hindi. Yun na lang ganun nasasaktan mong sarili mo pag hindi ikaw ang tatakbo. Kong Janet, sinubukan niyo na ho ba na ipasuob yung mga opisina dyan at baka pinapasok na? Baka naman exorcism pala yung kailangan.
Di ba? Matahi-tahimik naman kahit papaano yung ano. Kasi hindi lang isa eh. Oo. Dalawa pa eh. Oo. Parang siya kasalitan. Parang kada linggo, salitan lang sila. Mukhang may magtatatlo pa, baka sakali. Sino pa yung pangatlo? Ibubulog ni Kong Janet sa atin mamaya. Ite-text sa atin yan. Alam niya kung sino. Okay, so ito, huhulaan natin. Sino sa tingin ninyo yung pangatlo na mambabatas na gagaya kay Kiko Barsaga at saka kay Meow Meow? What do you think, mga kababayan? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay, so what do you think? Sino kaya yung mambabatas na gagaya dito kay Kiko at saka kay Leandro Lebeste? Okay, so ito ang aking sagot. Malamang iba din ang inyong opinion o nakikita dito. Sa tingin ko, mga kababayan, itong si Eli San Fernando. Bakit si Ivan? Kasi nga nakita, 'di ba, nakita natin siya na kasama itong dalawang gonggong na to. At meron ding pagkakataon na meron silang na-post na picture na sila ho ay nag-meeting or kumain. So sa tingin ko, malamang sa malamang itong si San Fernando or Eli San Fernando ang gagaya dito ni Kiko Barsaga or Leandro Lebeste. Yan ang nakita ni Sir Ivan. Okay? So, anyways, mga kababayan ko, siyempre, kasama din natin, nandyan si Unaj177, BC Passing, nandyan din si Dale Milana, Justin Indaya, Beth Zaida Bordon, nandyan din si Edwin Lagumbay, Hadzo Marie Usta, Ernie De Leon, Joey Maravillas, kasama din natin si LB Waray, Roses Channel, Aurora David, Bergie Valdez, Hadzo Elina Lau, nandyan din si George Bermudo, and hi to Edith K. Alcantara. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at pananampalataya. Patuloy mo pong gabayan at protektahan ang aming bayan laban sa kaguluhan, kasinungalingan at anumang masamang balak na sumisira sa pagkakaisa ng sambayanan. Bigyan mo po ng lakas, karunungan, malinaw na pag-iisip at matatag na puso si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang magampanan niya ang kanyang tungkulin para sa kapanganan ng bawat Pilipino. Naway palibutan mo siya ng mabubuting tao, ilayo sa panganib at paninira at gabayan sa bawat desisyong magdadala ng kapayapaan, kaunlaran at katotohanan para sa bansa. Pagpalain mo rin ang bawat pamilyang Pilipino ng kaligtasan, pagkakaisa at pag-asa. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang
boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ikaw